So what is up guys? Si Chiboy, Bright Ilaw na naman nga pala to. So ayun guys, nagbabalik tayo sa pag-visit natin sa mga kennel. So ngayon guys, andito tayo sa kennel ng isa nating kasama na magaling sa pag-handler ng aso. Tol, pakilala ka naman sa bully farm natin. Amir Uno ko, presidente ng H5 Bully Farm. So, Tol, pasyal mo naman kami sa kennel mo. Si Maki, anak ni Yellow Claw. Breeding ng Westline sa kanyang mga bullies kennel. Ilang months na yan, Tol? Mga 15 months, 14 months, mga ganun. Pinalalaro mo din ba yan, Tol? Hindi pa. Kasi medyo may ano pa yung balat niya. Hindi pa pwede. Pero soon, Tol, lalaro yan, no? Oo, lalaro din yan. Si Amira. Breeding naman ng kagrupo ko. In-house breeding. Unang anak ni Storm. Yun yung magaling mag-stock, Tol, di ba? Oo. Kay Mamulit pala to, breeding niya. Oo. Ano yan, Tol? Babae, lalaki? Babae. Tapos to si Amiro. Kapatid niya. Dito, ito. Ang lilit nila, guys. Ilang months na, Tol? Magsi 6 months. Pero ganyan lang kalit, oh. Oo. Babae to, guys. Babae. Sobrang liit. Kapatid. May ano pa. Yan, oh. Ano yan, Tol? Sa'yo na yan, Tol? Yung mga puppy na yan. Oo, binili ko kay Madam Munet. Si Berrio. Ito yung mga achievements ng sarili nating aso. Yung iba dyan, nakuha natin bago-bago lang na show. Ito yung mga bago, yung mga nasa baba. Oo. Pero yung mga nasa taas, Tol, parang ano na, luma na, no? Yan, yung PPC. PPC days pa yan. Wala pang micro, may micro na tayo. Micro bully. CDC, kaso patay na. Mga anong taon yan, Tol, yung days na yan? 2018, kung di ako nagkakamali. 2018. Yan. Wala guys, hindi natin inabot yun kasi bago lang naman tayo dito eh. Handler ka, Tol. Oo. Diyan sa trophy na yan, Tol, ilan na yung mga naiuwi mong i-award na best handler? Best handler, siguro, mga 5, 6 na beses. Mga ganun, nakachamba. Sa dami ng hinawakan. Hindi pa naman kahit pa paano nakakapuntos. Nagbe-best kennel din sa dami ng dala ng grupo. Lumalampas ng 20, minsan abot ng 25. Oo, kasi Tol, napapansin ko minsan, ay hindi minsan, Tol, lagi, iba pag sumuporta yung Grupo. Oo, yung H5, pag di ba? nagsama-sama talaga, solid talaga. Yun yung naman yung masarap. Pag nagsama-sama kayo, manalo matalo, ayos Masaya. lang. Nakangiti pa rin kayo. Yun. Yun ang, yung banding dun. yun ang grupo, Tol, no? Manalo matalo, masaya Oo, lang. masaya, happy ka lang. Soon guys, sana makakuha rin tayo ng best handler na na award. Yan guys, isa rin sa nagtuturo sa akin yan si Brad Amir. Share lang. Kasi guys, si Brad Amir, hindi yan madamot. Kasi nung, naalala ko, Tol, nung bago pa lang ako nag-handler, first time ko nag-handler guys, si Amir yung nag-guide sa akin sa mismong show. Nasa showring ako, nandun siya sa labas. Gina-guide niya ako. Ayun, nakita niya kung paano ako namutla sa gitna eh. Oo. Ayun, may ilalabas pa kami na aso. Tara. Champion Athena. Champion siya ng RKCP. Tapos sa iba, konting puntos na lang. Breeding ko siya mismo. Breeding namin ni Idol, Aris Arinto. Anak siya ni Dibo, kay Macy. Ilang taon na siya, Tol? Magpa-5. Makikita nyo, correct bite siya. Correct bite. Full tail. Still kicking, guys. Pero bata pa to sa 5 years old, Tol, no? Full tail. Yeah, may kinakalyo-kalyo na. Medyo may edad na eh. Pero Paritiro Tol, na rin. Tol, itong si Athena, nagamit mo na sa breeding to. Hindi pa. Hindi ko siya i-breed. Dahil gusto ko, ako lang meron nito. Kaya sa States lang daw ginagawa yung pag yung aso hindi binibreed. Binibreed dahil gusto nila sila lang yung meron nun. Siyempre sa Pinoy, gusto natin tayo lang din yung meron nito. Tol, papakita natin sa kanila yung mga nakuha ni Athena. Mismo. Yeah. Tol, dito sa mga award na nakapila na to sa harap, ano yung pinaka the best na nakuha niya dyan? Tingin ko ito, yung kay Marcos Suarez.
Best pocket bully siya. Female category. Yung mga panahon na medyo malakas-lakas pa siya ngayon. Aminin natin sa totoo. Tanda na si Athena. Marami ng mga pocket bully na magaganda ngayon na lumabas. Yung iba, import, makakapal. Pero sabay pa rin to tol sa tingin ko. Oh. Sasabay siguro, ikukondisyon. Kasi minsan kasi sa totoo, namimilay siya. Gawa ng tatandaan niya na rin. Ngayon naman, kung ibibreed ko siya, parang di rin ako magsasaya. Kasi matanda na siya. Ibibreed mo siya, mamaya, madisgrasya pa. Sayang naman. Kumbaga, alaga na lang siya. Pero tol, yan, si Athena, may bala ka pang ilaro ulit yan. Oo. Aayusin lang siya. Tuloy pa rin ang campaign niya, no? Okay naman siya eh. Wala naman siyang health issue. Kaya kinuha ko to dahil EXO siya na... EXO, unang EXO ko siya. Sa totoo. Full tail. Yung pasture niya. May matigas. Di nakadapa. Kasi kung nakadapa, medyo sablay na yun. Oo, tol. Tapos pango. Maayos siya na aso. Breeding siya ni Madam Monet. Saka bata pa lang tol, gayot na, no? Kagrupo ko. In-house breeding niya. Unang anak ni Storm. Island born yan guys, pero parang import na. Yun yung maganda dito sa female na to eh. Ensayo lang. Laban yan, no? 5 months. Magsi 6 months. Pero yung laki niya, ba? Halos isang dangkal. Sanay sa init guys. No, bawal lampa dito eh. Sa akin, bawal lampa. Bawal asong lampa. Kailangan malakas ka. Ano naman gagawin natin ngayon tol dito? Ito, tuturuan natin siya magbalik ng bola. Sino nga? Ito, yung kapatid nung kanina pinakita natin guys. Oo, medyo malakas siya. Malakas siya na exotic. Matigas-tigas. Hoy! Hoy! Hop! Hoy! Para matuto sila sa bola, babaliwin nyo sila. Gustong-gusto ng ibang aso yan. Pero hindi lahat ng aso May ball drive. may ball drive. Pero pag nakachempo ka ng aso may ball drive, sila yung masarap turuan. Hey! Ramiro! Ramiro! Tol, tanong lang tol. Paano mo sila kinukondisyon? Yung mga katulad niyan, yung mga tinetrain mo na aso, paano mo sila kinukondisyon bago i-training? Bago i-training, i-kondisyon, sa tamang pakain mo lang siya. Tamang pakain, yung pagpapalaki ng katawan, nasa genes naman yan eh. Hindi natin kailangan bombayin yung aso eh. Kasi minsan, kakabomba mo, yun yung kinakapahamak nila. Hayaan nyo lang, yung tamang pakain, tamang ersisyo, mahalaga na lalakad yung aso. Kung papalaki mo yan sa kulungan, pakain ka ng pakain, bomba ka ng bomba, doon napapadali buhay nila. Saka tol, yun yung nakakasira minsan ng structure nila, yun talaga. Mismo, pag bata pa, huwag kayong bomba ng bomba dahil yung mga paa nila nasisira. Bumibigay yung mga pasture nila. Kasi malambot pa eh. Bata Malambot pa. pa. Stock, nag-i-stock din naman. Tol, ang tatay nito, yung hari ng stock. Si Storm. Yun ang tatay niyan. Madam Monet Silverio. Taga rito lang din siya. Pasig. Sa pagtitrain mo ng aso, ano yung best time or anong oras ka nagtitrain ng aso? Mas maganda kung 6 a.m., 7 a.m. Sa hapon naman, mga 5. Yung palubog na yung sikat ng araw. Pero ang pinaka-okay, gabi. Malamig. Yan. Makakatagal sila sa ensayo. Hindi kasi lahat ng aso, lalo American Bully, kaya tanggapin ng katawan nila yung init. Minsan, natutuwa ka, kala mo okay pa,
yung pala, hindi na kaya ng aso, doon pwede silang madisgrasya. Sa pag-ensayo ng aso, American Bully o Exotic Bully, gaano katagal? Sa exotic, mga 15 minutes. Sa American Bully, 30 minutes. Pero hindi lahat ng American Bully kaya yung 30 minutes. Kailangan pinapahinga-pahinga din. Tapos sa malilim. Kailangan malilim yung lugar. Pangit din kasi tol yung sobrang tagal, parang nagsasawa sila, no? Yung aso nabubugbog. Tapos hindi kakain ng ayos. Nawawalan ng gana naman. Kumbaga, dun sila pumapayat sa sobrang pagod nila. Ganun. Ito si Roxy. Ang owner nito si Duke Mark Bicol. Naka-boarding siya dito sa akin. Ilang na to tol? Ilang araw na to nakaboard sa'yo? Siguro may 2 months na yata to, lagpas. Yung amo niya, gusto ilaro lang. Ilaro ng ilaro hanggang sa makuha yung minimithi niya. Sa pagtitrain ba tol ng aso, kailangan ba araw-araw? Hindi. Kung magaling na yung aso, kahit once a week. Pero kung wala pang alam, yung talagang as in zero, siguro kahit 3 beses sa isang linggo. Pero kung magiging okay siya, mabilis matuto, 2 beses sa isang linggo. Tapos pag nakukuha niya naman yung dapat niyang kunin, mga 1 beses sa isang linggo, visiting na lang kung okay na yung aso. Pangit din kasi pagka laging training ka ng training, tas sobra-sobra sa oras yung ginagawa mo, yung aso, nabubugbog din sila. Nananawa. Bukod sa nananawa, nawawala ng gana kumain. O kasi laging pagod tol. Laging pagod. Parang ikaw din, tao, pagka, di ba? Pag pagod ka, parate, wala ka na rin gana kumain. Ayan, panlaro na to guys. Panlaro na to. Nakakakuha naman, kahit papano, sa kategory na ito, tol, mabigat talaga kalaban niya. Ano ba kategory na nilalaroan yan tol? Pocket bully, maraming maganda sa pocket bully. Sobrang dami. Ito naman si Latino. Breeding ni Ate Carol at Bro RG ng Real Gentle Beast. Tapos ang tatay si Thanos ng Westline Bullies. Pinom yan guys. Pinom. Sakto lang yung katawan niya, hindi pwedeng patabain gawa nung alam naman natin mga pinom. Minsan hingalin. Pag pinakapal mo sila, babagal sila. Bukod sa babagal, pwedeng pak. Yan pumutok yung puso nila. Kala mo okay pa, yung pala hindi na. Saka summer kasi ngayon tol, hindi rin maganda magpakapal no? Maganda lang sa mga lahi ni Thanos, may drive. Malalakas silang aso. Yung pag binato mo yung bola, talagang persado. Naman si Mutant, 4 years old. Anak siya ni Godzilla. Westline Bullies din to tol? Oo. Galing kay Tol Oliver Manyalak. Yun Isa din yan tol sa stud na ginagamit nyo? Oo, pang stud. Stud siya. Yung mga pinakita natin kanina tol, open naman siguro para sa stud yun, no? Oo. Guys, Gusto lang. may gusto, ayan, si Mutant. Hindi para ipilit, hindi para ibargain. Sa si Latino aso. kanina. Ito si Miyaka. Yeah. 8 years old na siya ngayon. Pero malakas pa rin. Tapos yung katawan niya, sakto lang. Sakto lang yung katawan niya. Di payat, di mataba. Yung tipong, ayan, nakakagalaw siya ng ayos, nakakatakbo. 9 years old guys. Ayan, malakas siya na aso. Pero panlaro din yan tol. Oo, dati. Dati nilalaro siya, nga lang, nung nabreed, lumawlaw yung dede, di na siya uubra. Yaka! Tol, baka mayroon kang gustong ibigay na tips katulad
katulad ko na bago pa lang dito sa pag-handler o kaya sa mga gustong pumasok dito sa pag-handler? Simple lang naman eh. Maging patas ka lang parate, maging tapat ka. Sa mismong tinuturuan mo na may-ari ng aso, wag mo silang papasahin na yung aso mananalo pag ikaw yung umawak o ganito. Hindi. Mali. Kailangan kukunin mo muna para maging isang bestseller ka. Kunin mo muna yung loob ng mga tao na owner, yung mga tinuturuan mong aso. Pagka marami kang nahawakan, doon mo makukuha yung bestseller. Sa dami ng hinawakan, sa dami ng naipanalo. Saka minsan, hindi na importante yung lagi kang panalo, lagi kang talo. Ang importante dyan, yung mga dala mo, nag-perform ng maayos, gumalaw ng maayos, hindi nagkalat, doon pa lang okay na yun. Kung mapili ka naman nila na bestseller, di bonus na lang din yun. Pero hindi ka magiging bestseller kung isa, dalawa lang hawakan mo. Kailangan marami kang hawakan, marami kang maipapanalo. Doon, makukuha mo siya. Dito tol, sa mga trophy na for bestseller na yan, ano yung pinakaunang nakuha mo dyan tol? Ito, yung nakuha, 2018. Uy. May PC days pa. Ngayon, wala na kasi Ano? PC days. Ang presidente niya, si Doc J. Geronimo. Tol dyan, sa pinang bestseller mo dito, sino yung asong ginamit mo panduluhan yan? Si Athena, ang kalaban niya noon, kung di ako nagkakamali, si Fatboy sa dulo. Yung Black Try. Imutan ko sinong owner nun. Tapos tong ibang totol, puro, eto PPC din to. Ito, RKCP. 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 Ito, Ito yung mga bago na bago tol. na to. BBII. BBII. Ayan. Sa mga gusto mag-under guys, tiyaga lang tayo. Tsaga-tsaga lang. Makukuha din natin to, bestseller. Tahimik kang magdadasal. Exhausted. They call me a god. 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 Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh, tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a god. So ayun, Bully Fam, alis muna kami ni Brad Amir tol. Saan tayo papunta ngayon? Pupunta tayo kay Kitlaw. Yan, magsamahan natin si Tol Amir kung paano siya mag-service ng aso. Oh, kay Brother Kitlaw. Ayan, kita-kits tayo guys pagpunta natin dun sa venue natin. A few inches later. Ito naman si Bruce, 4 years old. Ang owner niya si Brother Kitlaw. Kagrupo din namin. Bago lang sa Bully. Bully. XL American Bully naman siya. Tol, sa mga ganyang breed, may kanya-kanya bang pitik yan dapat? Minsan kasi, nasa aso na. Yung ibig kong sabihin nasa aso na yung galing. Tingin ko dahil ganyan siya, okay siya mag-stock dahil okay yung posture niya, okay yung angulation niya.
yung top line niya, okay din. Ayan o, daliri na lang. Eh. Tol, yung mga ganyang XL ba, hindi ba sila, kumbaga, hindi ba sila mahirap turuan? Hindi. Mas malaking aso, mas masarap turuan. Dahil nandun yung power. Yung lakas nandun. Di gaya ng mga micro-exotic. Madaling hingalin. Oo. Di gaya pag mga XL, kahit sagad-sagarin mo, Kumbaga parang sabay kayo mapapagod eh, no? sabay-sabay kayo. Hahanapin mo lang talaga yung kiliti nila. Ayan. Hanapin mo yung kiliti nila kung saan sila okay. Yan. Pero yan, Tol, si Bruce, sinushow na yan. Oo, sinusow na. Ilang beses na rin, 2 beses. Hindi ako nagkakamali. Yan. Okay naman yung angulation niya. Yan guys, may angulation siya, oh. Ah. Top line. Top line, diretso. Diba? Sa gating, okay naman siya. Come. Hindi na siya mahirap. Dahil alam niyo na yung gagawin niya. Ganun yung mga asong manlalaro. Pag once na nakita nila yung handler nila, alam na nila gagawin nila. Hindi na para magpasaway sila o ano. Ang galing! So yun guys, tapos na kami sa Ensayo. ensayo ni Amir sa XL. Ayun Ayun. naman tayo kila SBG, kila Omar B, Steady Bully Gang. Yes, Mamaya-maya. Papahinga muna kami guys, tas doon na, rekta na kami doon. Let's go! Saan Tol, tayo punta ngayon? pupunta naman tayo ngayon sa lugar kung saan nandun yung SBG, Steady Bully Gang. Kasama natin. Si brother Xavier. Ano? Mag-ensayo tayo ng mga aso ni Noy, Omar B. Let's go guys. Tara! Saan tayo ngayon, Tol? Dito, may dadakot ng tae. Ito, kamusta? Balita dyan. Dito kami guys sa Steady Bully Gang. Dito kami ngayon bulbang sa kennel ng Steady Bully Gang. Yan. Dito yung mga aso ni Omar. May pipitikan ngayon si Brad Amer dito eh. Ayan. Sinili natin sila guys. Si Romo. Hey! Nakaginiti. Ayan si Ganja. Roll! Ito yung mga part ng Steady Bully Gang. Bully fam, papayin natin. Stuck yung aso dito. Masunod na yung stock na yun.
Yan, tinuruan tayo ni Amir kung paano yung mga konting technique niya dito sa paghawak ng mga aso. Pakabait talaga yun, guys. Si Raul tol. Pang-stack up lang tayo siya, no? Oo. Siya yung micro na ma-stack up. Hindi lahat ng aso. Pwede mong ilakad. Sa mahina sila sa init. Sila yung mga iniingatan. Sila yung mamahalin. Oo. Ngayon, natsambahan mo na lang yan. Kung sasarap. Kale. Oo, ikaw. Testing mo. Ikaw. Masyado akong maingay eh. Ikaw, yung Okay niya. Hindi, testing mo lang. Ikaw naman, tingin na yung galing mo naman. Kastok, ikaw. Dahil nakapaturo din ang turo. Masyadong kayo. Total. 2,000 years later. So ayun guys, maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo na pag-handle dito kay Brad Amir. Tol, paalam ka na muna sa kanila. Okay, susunod na pagkikita. So ayun lang guys, please like, comment, share, and subscribe. Support the Filipino vloggers. Yeah! Sabihin yung yabang. Tahimik kang magdadasal.